Alright, good morning once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaki. Alright, for this video mga kapatid, ito po, andito ako sa likod ng aming bahay. Kumbaga, may bakante kasi dito at may kaunting tubig dito. Kumbaga, nagiging drainage ito sa doon sa kabila, kaya dito po mapupunta yung tubig. For this video, mangunguha po tayo ng dapna mga kapatid bago tayo magpakain ng pabo. Napapansin at nakikita nyo po mga kapatid, yan po yung dapna na aking kukunin. Yan yung parang napakaliit na gumagalaw sa tubig. Yan yung kulay brown o pula. Ayan po yung ating kukunin. Ayan, marami po yan sa gilid. Ayan oh, dito hindi masyadong klaro. Yan, yan po yan. At ipapakain natin yan sa ating mga isda. Alright, let's go. So yan po yung kukunin natin yan. Yung parang kulay brown, yung pula. So ito po yung ating kukunin, dapna. Ayan, mamula-mula mga kapatid. Isang sandok, ngunit kita nyo naman, yan yung kulay pula. Lumipat ako dito sa kabilang side mga kapatid. Andito ako sa kabilang side kasi dito po nagtago yung ibang mga dapna. Ayan oh. Yan, kung nakikita nyo po yun. Ito oh, yan. Para silang nagtago dito, yan oh. Talagang paborito ito ng ating mga isda. So yan na po yung aking nahuli oh. Hindi pa masyadong marami, ngunit hindi na mabilang ng mata. Kaya lang, maliit na area, kaya kailangan ng maliit na sibot. Ito lang ang kakasya. Ayan. Ayay, uwan. Pakunti-kunti lang. Ayan po. Yan, mamula-mula na. Ha? Ito na po yung aking nahuli. Ayan, mamula-mula mga kapatid. At sakto po yan sa ating mga gapi. Ayan, kinagat ako ng langgam. So, ayan po yung ating mga ribtab. Ayan. At update natin dito sa aking Azula Pond. Yung Azula Pond mga kapatid, di ba nakita nyo dati na isang butas lang po yung ginawa ng daga. Andon, yung isang butas, akala ko isa lang. Nung nakarang araw, hindi ko kasi ito natapos kasi nag-aaral kasi ako sa welding. Ito po yung aking tinakpan ng epoxy. At okay naman. Tapos kinabukasan nun, may isa pa palang idinagdag ang daga. Yan, may idinagdag pa siyang butas. At tinapalan ko naman. Kaya't kagabi, nilagyan ko ito ng tubig. Ngunit, sa kasamaang palad, mayroon ding idinagdag yung ating kaibigan na daga. Kung nakikita nyo po, ito. May kaunting butas oh. Ito. Yan. Kaya hindi napuno ng tubig kasi tumagos. Ito. Ayan oh. May isang butas na naman. Kung nakikita nyo po yan, talagang winasak ng ating kaibigan yung ilalim. Kumbaga dito sila naglalaro.
Ngunit kagabi, nilagyan ko sila dito ng kaunting pagkain nila na may halong lason. At nang tiningnan ko ngayon, ubos na po. Kaya lang, yung tubig hindi po nagstay. Kailangan ko pa yung tapalan. Hindi pa po talaga naayos yung ating Azula Pond. At ito naman po yung ating similya ng Azula. Ito na lang ang aking naitira kasi yung iba na itapon ko na po. At ngayon magpapakain na tayo ng mga isda. Let's go. Mga it's biblo na gapi mga kapatid. Yan, hindi masyadong klaro kasi po pwedeng ilubog sa tubig yung ating camera. Cellphone lang kasi ang gamit. Kaya bibigyan natin ng kaunting. At ito naman yung mga muli. Yan, kung nakikita nyo, dito po yung mga muli na ating kinuha mula doon sa ating Azula Pond. At hindi naman masyadong kumakain siguro yung muli. At hindi natin yan bibigyan. Diyan, mayroon po diyang danyos. Hindi po masyadong kumakain ang danyos ng mga dapna. Kaya hindi natin yan bibigyan. Dito naman yung aking red dragon. Itong red dragon natin, bibigyan natin ng kaunti. Mga red dragon. Ayun, talagang dinumog na nila. Ayun pa. Tapos dito tayo sa ating Domboer. Domboer, kakain na kayo ng inyong almusal. Ayan yung ating firetail. Domboer firetail. Ayan na po. Ayaw, pasag din na. Tapos dito, may Domboer din dito. Bigyan natin. Black Muscov. Bibigyan natin ang ating Black Muscov. Ayan yung ating Black Muscov. Tapos dito, mix of rock na ito. Bibigyan rin natin dito. Mga kinukuhunan ko yan ng ating. At dito, bakante po ito. Kailangan pang linisan. At dito sa kabila, ito naman yung ating mga angel fish. Yan, malakas kumain yung angel fish kaya bibigyan natin. Alright. So yan po yung aking mga rib tab. Ayan, tapos na nating mapakain. Kaya doon tayo sa isa ko pang grupo ng mga isda. Let's go. May natira pa. So ito naman po yung aquarium na nandito sa aming bahay. Tapos ko na itong napakain pala kanina. Hindi ko po nakuna ng video. Pinakain to ng live food. Muli, yung hipon, at kaunting dapna. At hindi ko na ito bibigyan kasi tapos ko nang naibigyan ng kanina. Doon tayo sa likod. So dito tayo sa kabila. Ayan. Papasukin natin yung ating maliit na fish pond. Ayan. Dito po yung mga goldfish at saka koi. At yun, hindi pa tapos yung ating jet ski na ginagawa. Kaya magpapakain muna tayo dito. Atin na itong papasukin. Hopya. So yan, nakatago yung ating mga goldfish at saka koi. At ito naman po yung aking water filtration mga kapatid. Ayan, yung mga galon. Dumadaan po yung tubig mula dito. At pumupunta naman dito sa ating malaking pond. Kinihigop ng water pump. Papunta dito. Ayan, kaya cycle lang po. So, bibigyan natin ng dapna yung mga gapi. Ito. So ito naman po yung mga blue topaz na mga fry. Malalaki na ng konti, kumakain na po yan. Ayan. Ito naman, blue dragon. Ito, buntis na full red. Mayroong anak ng full red. Tapos dito, firetail, Domboer firetail. Ito, full red. Ito, blue topaz, fry ng blue topaz. At dito sa kabila, blue topaz naman, yung mga breeder na blue topaz.
breeder na HD Blue. Ayan, breeder na HD Blue, Red Dragon. Dito po yung mga breeder ko. At dito, nag-breed rin ako ng Danios. Ayan. Tapos dito, ayan pa. Ubus ko na lang ito. Yan po, naibigay ko na po lahat sa aking mga alaga yung aking nahuling dapna. At ito po yung dati kong hulog-hulog piso balde. At ngayon hindi na siya hulog-hulog kasi yung hose ay ginamit ko na dito. Dalawang hulog-hulog kasi ito, doon sa kabila ang isa at ito ang pangalawa. Ngunit kinundim ko na ito kasi dati napakalakas kasi kaya't ginawa kong dalawa. Ngunit ng kalaunan, nagkaroon na ng mga tubig yung mga ibang kapitbahay namin, kaya isa na lang ang itinira. At ito, ibigay natin itong box na ito sa susunod na araw. Alright. So, kita yung mga ibang malalaking isda mga kapatid kasi nakatago sa ilalim. Diyan sa ilalim. Diyan po sila nagha-hide out. At ito po yung kanilang litrato nung nakarang araw na lumabas sila lahat. Ayan, ganyan po sila kung hindi lang sila nagtago. So sa ngayon po, maghihiwa tayo ng kangkong. Tay, dua kembali na dali tay. At sa pabo naman tayo magpapakain. So mga kapatid, katatapos ko lamang pong maghiwa ng kangkong at may kaunti pong problema dito sa amin. Lalo na sa mga nag-aalaga ng isda. Ramdam po ang problemang ito kasi nag-run out po. So sa ngayon, kung nakikita nyo, ayan, unti-unti ko na pong binabawasan yung tubig. Ayun, dumadaloy po. Yung pipe na yan ay galing po yan dito sa aking maliit na pond. Ayun, yung hose na yun. Kasi kailangang bawasan ng tubig pag nag-run out para nang sa ganun ay makasurvive yung mga kuy at saka goldfish. Ayan. Kita nyo naman, hindi na po yung dumadalo yung aking water pump kasi run out. At mamaya ng kunti pag mababaw na po yung tubig, mga ganito, yung kaya nang lumabas yung likod ng ating malalaking isda, saka na natin i-stop yung paghigop ng tubig sa loob. At magpapakain muna ako ng pabo. So, ito na po yung pagkain ng aking mga pabo mga kapatid. Yan, kangkong, tapos kaunting feeds, at ito po yung bagaso o trigo. At ito, papakain natin to kay Bulldog. Yan po yung aking mga pabo. Manok at saka yung gansa. Pero papakainin muna natin si Bulldog. Yung ating makulit na aso. Ayan yung makulit na aso, si Bulldog. Kain ka Bulldog. Ayan, walang ulam. Mayroon lang sabaw at saka kanin. Ayan, kumain na si Bulldog. At mga pabo na lang ang papakainin natin.
So ayan na po mga kapatid, nakapagbigay na po ako ng pagkain ng aking mga pabo at doon din sa aking mga manok. At ito po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid. Kung nakikita nyo po yan, nagbigay na po ako ng pagkain nila, yung kangkong, counting feeds at bagaso. At napakaliit lang po ng feeds na aking inihalo para sa kanila. Yung 1 kilo, hinati ko po mga tag 1/2 kilo. Yung para sa mga manok at sa yung naka-isolate ko po na mga alaga. Pagdating po dito sa pabo mga kapatid, yan na po ang aking ibinibigay. Ngunit nakita ko po na hindi naman sila masyadong payat, kumbaga katamtaman lamang po ang kanilang taba. At patungkol po doon sa mga manok, kumpara dito sa mga pabo na ganitong diet ang aking ibinibigay, yung pabo tama lamang po ang kanilang timbang, hindi po sila masyadong payat at hindi rin po masyadong mataba. Ang mga baguhan pa po sa pag-aalaga ng pabo, may mga tanong kasi akong nababasa doon sa group chat at doon sa page na aking minamanage, yung pabo for sale, Cebu pabo for sale. Ang tanong po ng iba, ano po daw ang pagkain na ating pwedeng ibigay sa ating mga pabo na para po sila ay tataba? Pagdating po dyan mga kapatid, ang pagkain po talaga na kung gusto nating tumaba yung ating mga alaga ay more on feeds po tayo. Pag feeds po ang ating ipapakain sa ating mga pabo, talagang tataba po yan talaga sila. Ngunit ang iba naman nagtatanong kung paano po tayo makakamura. So sa mga tanong na yan, dalawa po ang sagot. More on feeds kung gusto nating tumaba. At paano naman tayo makakamura? Ang sagot naman doon ay gagamit po tayo ng darak, tahop, or yung trigo o bagaso. Doon po tayo makakamura at dadagdagan natin ng mga dahon gaya ng asula, ipil-ipil, kangkong, niyog. Yun, mga alternatibong paraan na po yun para makamura po tayo. Pero patungkol po doon sa mga pagkain na yun, yung mga gulay, kumbaga pandagdag na lang natin yun para dumami yung kanilang pagkain. At hindi rin pwede na yun lang lahat. Kumbaga hindi natin hahaluan ng feeds. Dahil pag hindi po natin hahaluan talaga ng feeds mga kapatid, yun, hindi naman sila mamamatay, ngunit ayun nga, payat ang ating mga alaga. So ang ibabahagi ko po ngayon ay yung comparison po sa mga manok kumpara sa pabo. Ayan. So kagaya niyan, tapos ako nakapagbigay sa kanila sa pabo na yung diet na yon, yung kangkong, bagaso at onting feed. Tungkol naman dito sa gansa, kapag ganun lang ang ating ibibigay mga kapatid, nakita ko rin hindi po sila mataba kumpara sa pabo. Mas payat po yung gansa pag ganung diet lang ang aking ibinibigay. Maging dito rin sa aking mga manok, kung nakikita nyo po dito, yan, ganung diet din ang aking ibinibigay. Ayan. Napansin ko rin noong nakaraang mga araw na napakanipis po ng kanilang katawan at payat po. At ngayon, nabago lang ito ng kaunti dahil ang ginagawa ko po ay kagaya nito. So pagkatapos po na mabigyan ko po sila ng pagkain na basic o yung katulad lang sa pabo, dinadagdagan ko ng feed sila mga kapatid para makarecover po sila kagaya nito. So yan po ang remedyo na aking ginawa mga kapatid. Ngunit doon sa pabo, hindi ko na po sila dinadagdagan. Kumbaga minsan lang binibigyan ko kung may sobra ng kagaya nito. So ayun nga, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid na pagdating po sa pagkain na kumbaga yung tinatawag na Barnabas. Yan, Barnabas kasi yung term namin na sa tao pag kahit ano pwede niyang kainin. At napakataba, kumbaga kahit ano lang, malakas talagang kumain. Mas pabor po ang pabo mga kapatid sa ganung sitwasyon kumpara sa manok. At nakita ko po talaga na sa manok mga kapatid, mas nangangailangan po talaga sila ng feeds. Ganon din naman ang pabo, kailangan rin nila ng feeds kasi yung feeds kumpleto po yun sa mga kailangan ng ating mga alaga. Kaya lang, ayun nga, mas malaki po ang kain ng pabo kumpara sa manok. Ngunit ganon pa man, pagdating po sa mga pagkain na pwedeng ihalo natin, mga kangkong, mga damo, azula, ayun, lalo na sa darak o tahop,
At yung bagaso na ginagamit ko po, mas pabor po doon sa mga pabo talaga mga kapatid. Kumbaga yung pabo, hindi po sila masyadong namamayat sa ganung pagkain kumpara sa mga manok. At itong mga manok, itong ginagawa ko, kumbaga ito na lang po yung remedy ko para po makarecover sila. Talagang payat po sila nung nakaraang mga linggo po mga kapatid. Yan po ang katotohanan na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Kumbaga binigyan ko po kayo ng idea patungkol po sa diet o appetite ng pabo at ng manok. Kumbaga mas talagang ganado po sa pagkain yung ating mga alagang pabo kumpara sa manok. Ayun nga, base po sa aking naging obserbasyon. At paki-comment down below na lang po mga kapatid kung ano po ang inyong nakitang pagkakaiba ng pabo at sa manok patungkol po sa diet. Pero pagdating po talaga kung purong feeds po ang ating ipapakain sa manok at pabo mga kapatid, talagang tataba po talaga sila. Yan po talaga ang katotohanan. Kahit saan po natin yan ibaling o itanong. Pero pagdating po sa makakasib o makakamura po tayo sa kanilang pagkain, ay mas pabor po doon sa pabo kumpara sa manok. Ayun nga, lalo na pag bagaso yung ating gamit. So yan lang po muna mga kapatid, at babalik na tayo doon sa aking isda kasi baka tumuyo na yon, kumbaga naubos na yung tubig. Let's go! So ayan na po, andito na ako sa bahay at buti na lang binantayan ni Mrs. Nang sa ganun ay hindi po totally maubos yung tubig. Ngunit hindi niya naman pinatay kasi malalim-lalim pa naman ng kunti. So ito na po yung aking mga isda. Ayan. So, isa po itong paraan mga kapatid nang sa ganun ay hindi po mamatay yung ating mga alagang isda. Ay babawasan po natin ng tubig yung ating trapal pond or yung ating tank na nilalagyan ng ating kuy. Kasi po, kapag hindi po gumagalaw masyado yung tubig, kumbaga walang cycle ng tubig, kumbaga nauubusan po sila ng oxygen, kaya ang gagawin natin, pababaan natin ang level ng tubig nang sa ganun ay makakagalaw sila at yung tubig ay kumbaga mayroon pong movement. At doon, kumbaga nakakakuha pa po sila ng oxygen nang sa ganun ay hindi po sila mamatay. Ito po sila. Talagang lonely sila ngayon kasi wala po tayong kuryente. Part ayo tungtung eh. Agoy gitungtungan. Buti na lang hindi totally natangtang. Nga eh. Ito po yung aking mga isda. Tingnan natin sa ilalim. Yan. Babawasan ko pa ito ng kaunti yung tubig. So, ayan lang po muna ang kaunting maibahagi at mai-share ko po sa inyo mga kapatid patungkol po sa aking mga manok at pabo at maging dito sa aking munting palaisdaan. At sana po'y kinapulutan ninyo ito ng aral at the same time sana po'y na-enjoy nyo ang panunood sa vlog na ito. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Sa mga bago at ngayon lang nagawi sa aking channel, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti
ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!